Okay, good morning po again sa atin pong lahat. Okay? I would like to expand yung vlog kanina. Kanina medyo dekahon tayo ng konti dahil I really need to give you some informations regarding the Nepal flash flood. But right now, focus tayo sa Bible. Bible and Revelation ng Panginoon sa kanyang banal na salita, ang Biblia, of course, no? At hindi tayo lalawig, hindi tayo aalis kung ano yung nakasulat doon sa talata na ating pag-aaralan. 2 Peter chapter 3 verses 8 to 10. So may konti lang po tayong talata mula sa salita ng Diyos. Again, 2 Peter chapter 3 verses 8 to 10. So if you have your Bibles with me, please, dito po tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong aalis. Dito tayo mag-expand. Dito tayo lalawig. Sabi dito, sabi ng banal na aklat, ang Biblia, okay? But do not ignore this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is forbearing toward you. Okay? Kumbaga, pasensyoso. Not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved with fire, and the earth and the works that are upon it will be burned up. So, kung titignan po ninyo ayon po sa salita ng Diyos, napakatindi po pala ng mangyayari po sa daigdig. Yung pinakahuli na lang yan, tingnan nyo, the elements will be dissolved with fire. And the earth and the works that are upon it will be burned up. So, Panginoong Hesus pa rin ang mapuri sa kanyang mga salita. Okay? Unang-una, Jesus Christ is the God of love. Never niyang intended na gawin ang mga bagay na ganito. Ano itong mga nangyayari, mga disasters na ganito? Sinabi ng Bible na sa Diyos, sa Panginoon, yung one day katumbas ng 1,000 years. Amen? Katumbas ng, di ba? One day katumbas ng 1,000 years. Yung 1,000 years katumbas ng one day. So, meron pong binabanggit sa ibang portion ng Scripture na 2 days, magiging 2,000 years, di ba? At maraming nga pong naniniwalang Bible scholars na itong panahon na po natin ngayon, masasaksihan na po yung the day of the Lord. Wait, yung the day of the Lord na tinatawag po dito is, ito po yung rapture of the church. That's the day of the Lord. Our day with the Lord. Para i-rapture na po tayo. What happened to Nepal is a very sad truth. Very sad thing, my friends. Yan nangyari pong yan ay isa po sa talagang nakita kong devastating na tinatawag na disaster na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Sobra, at na-video pa nila yung inanod yung mga kaibigan nila. It's so heartbreaking. Yun po ay hindi pelikula. Yun po ay hindi AI. Yun po ay totoong nangyari, mga kaibigan. Okay? At ang Bible po ay hindi nahuhuli dyan. Ang Bible po ay nauna na po dyan, rather. Sapagkat ang Bible hindi nakikipag-compete. Ito po ay nauna na po noon na nagsabi na ang mga bagay na ganire ay tumpak na mangyayari sa hinaharap. Nagaganap na po. Okay? Ibig po ba sabihin na sa tribulation na tayo? Again, no. Big no, my friends. Ang nangyayari po yan ay mga patikim kung ano yung mangyayari sa tribulation. Nakakalungkot pong talaga. Sapagkat tayo mga believers, while here, nakikita na po natin yan. Siguro para tayo, ito pong purpose nito, para tayo mga believers ni Lord Jesus, sa ngayon, mag-double time of sharing the good news, of sharing the gospel. Dahil ito na po yung pinaka-importante sa panahon na tinatawag natin na the day of the Lord is approaching.
Kung alam mo, approaching na siya. Hindi ko, pero never tayo nagbabanggit na, ganitong araw, date setter ka, mahirap po yan. Marami na pong napahiya dyan at wag na tayong gagaya sa mga napahiya. Pero sa panahon po natin ngayon, the only thing we can do is to share the good news of salvation na makikita lamang po sa salita ng Diyos ang Biblia. Walang ibang source ang salvation maliban sa ginawa ni Kristo sa cross. Nakasulat po sa Bible. Okay? Kaya sola scriptura tayo talaga pagdating po sa bagay na yan. Ang sabi ng Bible, hindi naliligtas ang tao sa sarili niyang gawa. Yun ang devotion ko kanina ng umaga. Okay? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. So, needed marinig. Of course, nagblablag tayo tungkol sa disaster, sa baha. Pero needed marinig ng mga tao. Paano ba maligtas? Hindi yung nag-vlog ka, nag-video ka lang. Paano ba maligtas? Sinabi mo ba? You really need to tell them. It's through the Lord Jesus Christ alone. Not religion, not good works, so that no one should boast. Our passes in going heaven is Jesus Christ alone. Now is the right time. So, nakita po ninyo itong gusto kong pattern na makita po natin. Buhay na tumatakbong kasama nila. Nakita nila mismo inanod, wala na. Ganun kabilis. Binibidyo niya, tara takbo. Makita niyo sa YouTube, hanapin niyo. They are running. Tapos yung isa nakita niya na anod. Parang nakita ko po yung sa Bible na sinabi ni Jesus Christ. Yung isa tinake, yung isa naiwan. Yung tinake nga lang po dito sa nangyari sa baha, malungkot kasi natake sila ng baha. Pero there is a pattern in everything written in this book. 2,000 years ago, pinauna na ng Panginoong Jesus. Kaya, what makes you think na sa panahon natin ngayon ay parang magiging petics lang tayo, na parang wala tayong gagawin, parang hindi natin i-share ang good news. I mean, it's so sad. Maraming tao nagsasabi they're men of God, pero iba po ang mas nagtututok sila sa pagpaparami ng miyembro kaysa sa pag-share ng good news para maligtas sa mga tao. Mga kaibigan ko, pangkaluluwa na po ang usapan ngayon. Okay? Hindi na po pampalaki ng church. May nakita, yung pastor ko po dati, nakita ko, parang namamasyal-masyal lang sila. Parang, hindi ko kinokondemn yun, Pero nakita ko parang ang focus sila yung magpalawig ng building, magparami ng miyembro. Oh my Jesus. Hindi pa rin nagbago, sabi ko sa isip ko. Well, now is the right time. Huwag tayong gagaya doon. Magtutok po tayo. Araw-araw may bagong balita. Ngayon, nasa isip ko, ano naman kayang balita mamaya? Ano naman kayang darating mamaya? Ano naman kaya pagbukas ka ng YouTube, pagbukas ka ng Facebook, pagbukas ka ng mga social media platforms natin, ano naman kaya makikita natin na bago? Di ba naisip yan? Then, petics ka lang? Hindi po yata maganda yon. Habang nagmimerienda kasi nag-vlog ako. So, tara po, mag-soft drinks po muna tayo. Yun po, at mainit pong panahon, humid, no? So, ito po, laman ngayon ng social media, tingnan niyo pong mabuti. Ang laman ngayon ng social media ay panay itong sa Nepal, ganito, ganyan. Pero, how I wish, merong makita roon na magdasal naman ng panalangin pananampalataya para tanggapin si Jesus as Lord and Savior. Magdasal po tayo. Lord Jesus, I know I'm a sinner, and I know that you died for me and paid for my sins, past, present, and future. Lord Jesus, sinusuko ko sa iyo ang buhay ko, Panginoon. I believe na matay ka sa cross, past, present, future of my sins, bayad na. Now, Lord, I know, dahil sa biyaya mo, I am now a child of God because of what you have done on the cross. Wala na pong iba. Thank you, Jesus. If you pray that simple prayer, I believe you got born again, you got saved. You start reading the Bible, share Jesus, share His love, and araw-araw ka makinig sa Daily Good Vibes para bago man lang mag-rapture, malaman natin ano ba yung mga gustong iparating ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na tayo po, we are the righteousness of God in Christ, we are saved by grace, tayo po ay hindi naligtas sa mabubuting gawa natin, at inaasahan niya tayo, i-share din ito sa iba. Thank you po. God bless. Merienda po tayo.